Parang lalo kang gumaganda ngayon, Esmeralda. Siguro may nagpapaganda sa'yo, no? To John ni Delia pagdating niya sa opisina isang umaga. Nakabili siya ng bagong damit kahapon. Nakalabas na sa ospital ang inay niya na labis niyang pinagpapasalamat. Umuwi ang tiyaama niya sa Bataan para personal tong dalawin. Ito pa rin ang nagbayad ng bill nila sa ospital kaya't wala rin siyang kirastos. Alam niya pera yun ni Mr. Chu pero dahil hindi na siya kinulit ng tiyahin na makipagkita sa matanda, pinagpasalamat niya na lang. Biyernes ngayon, may posibilidad na magaya ng dinner si Russell. Kailangan maganda siya sa date nila nang di naaalagaan ang katayuan nila sa buhay. Di pa pwedeng mapintasan kung bakit siya ang napinilit ng sinasama sa mga dinner meetings na dinadalhan nito. May inspirasyon lang. Nakangiti niyang sagot kay Dahlia. 2 linggo nang di nakakauwi sa condo si Russell dahil abala to sa trabaho. Miss na miss niya ang kasintahan kahit palagi naman silang magkausap sa telepono. At sino naman ang inspirasyon na yan? Baka naman pwede mong ipakilala sa akin. Tsaka na lang, baka mausog. Narin na ba mga boss natin? May mga kailangan pirmahan si Sir Amir at Sir JC. Kinuha niya ang folder na nasa drawer at saka hinanap ang dokumento. Wala sila ngayon, nasa Palawan sila para sa expansion ng airport. Dumami pa ang tourist destination doon dahil binuksan pa ang ibang pribadong isla para sa mga turista. Naipadala mo na ba ang piyesa para sa Palawan Airport? Hindi pa. Ang sabi, ngayon pa lamang daw darating. Dumating na kanina. Nilagyan ko nga ng label para hindi ka na maabala Kuhanin mo na lang sa storage room, nakapack na yon. Thanks, Dahlia. Itatawag ko na lang sa messenger na may pipick upin siyang box dito para madala sa airport. Napaka-efficient mo talaga, Esmeralda. Ang dali mong natuto sa trabaho. May advice ba sa yung HR ko i-absorb ka ng kumpanya? Wala pa May ilang linggo pa naman akong bubunuin bago matapos ang OJT ko. Pero sana nga i-absorb na lang nila ako, no? I-recommend kita. Huwag kang mag-alala. Kilala ko naman ang head ng HR department. Natuwa siya sa binitawang salita ni Dahlia. Malaki nga naman ang tsansa niyang manatili sa Alonzo Hotel kung may recommendation na maipapasa sa HR. Maiba ako. Alam mo bang may date si Sir Russell sa charity ball ng Alonzo Hotel? Ha? Walang nabanggit si Sir Russell sa akin. Kumabog ang diblim niya sa kung anong kadahilanan. Nabanggit na sa kanya ng kasintahan na dadalhin siya nito sa party pero hindi malinaw kung bilang isang date o bilang isang empleyado. At hanggang ngayon, pilit niya pa rin iniintindi na hindi pa sila po pwedeng lumantad bilang magkasintahan. Narinig ko lang din, bali-balita kasi sa ibang department na yung Leia Delilah ang kadate niya sa charity ball. Pumalit naman kaagad ang lungkot sa dibdib niya nang malaman na hindi siyang napapabalitang kadate ni Russell. Hindi siguro, wala namang nasabi si Sir Russell Kailangan ba mag-report ng boss sa'yo? Pabiro nitong wika. Alam niyang wala namang ibig sabihin si Dahlia pero tinamaan siya. Kailangan talagang mag-report ni Russell kung may kadate itong iba dahil magkasintahan na sila. Di na nga siya bumalik sa poder ng tiyahin niya para lang makauwi si Russell sa piling niya kapag dito abala sa trabaho. Ilang buwan pa bago siya makatapos sa kolehiyo. Sumasahod na siya kahit papana sa Alonzo Corp bilang executive assistant ni Russell. Pakiramdam niya kaya naman na niyang suporta ng sarili niyang mga pangangailangan. Hindi naman. Hindi ba darating si Sir Amir ngayon? Hindi rin. Marami na silang inaasikaso para sa charity ball. May kailangan kasi akong papirmahan sa kanya Ibilin mo na lang sa akin, ako na magpapapirma dahil isang linggo yata silang wala. Hindi pang karaniwang nawawala si Amir at JC sa opisina. Pero dahil sinabi ni Della na iwan niya na lang ang mga dokumento dito, binigay niya ang buong folder na kailangan itong pirmahan. Pagdating ng hapon, bumalik si Della sa kanya. Kung kaninang umaga, pangit na ang balitang hatid nito. Mas lalo ngayon na tungkol sa employment niya ang binabalita sa kanya. Ganyan talaga dito kapag nagre-reshuffle ng mga empleyado. Ayaw kasi lang magkaroon ng mga empleyado ng pagkakataon na makonive sa isa't isa. At dahil OJT ka pa lang naman, kasama ka sa mga pahihintuin namin. Pero may isang linggo pa ako at saka hindi ba ako i-absorb ng company? Ang sabi mo kanina, bibigyan mo ako ng recommendation. Maayos naman ang performance ko, di ba? Walang problema kung performance mo lang pag-uusapan, Esmeralda. Pero nagbili na si Sir Eduardo na maghanap ng kapalit mo. Pinirmahan daw naman ni Sir Russell ang memo kaya ihanda mo nilang sarili mo. Gusto niya tuloy tumawag kay Russell ngayon para kumpirmahin kung totoong pahihintuin na siya sa trabaho. Sayang kasi ang kikitain niya na 500 isang araw at kung siya ang tatanungin mas gusto niya, tuloy-tuloy na lang pumasok sa Alonzo Corp dahil ayaw niyang mahiwalay kay Russell.
Mamaya, may mga aplikanteng i-interviewin sa HR. Baka bukas may bago na naman akong iti-train. Huwag kang mag-alala. Malay mo, pwede ka namang bumalik anytime pagka-graduate mo. Nakailang tawag na siya kay Russell pero hindi ito sumasagot. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na matagal silang hindi nagkasama dahil ilang linggo na tong wala sa Maynila. Isang beses lang nakapagpadala ng mensahe si Russell sa kanya sa maghapon. Malungkot tuloy siyang umuwi at mag-isang naghapunan. At dahil wala siyang pasok kinabukasan dahil Sabado, nagpasya siyang mag-movie marathon na lang sa kondo habang umaasa pa rin tatawag si Russell kahit sa hating gabi. Inabot tuloy siya ng 2:00 sa madaling araw kahihintay. Pinalipas niyang oras kapapanood ng kung ano-anong pelikula sa cable channel. Nang abutin siya ng antok, pinatay niya ang TV matapos i-on ang ilaw sa nightstand. Minsan madaling araw na umaalis si Russell kapag naglalagi doon. Pero ngayon mag-isa lamang siya at mukhang aabutin ng ilang araw pa bago sila magkita. Di niya alam anong oras yon nang maramdaman niya. Tila may taong nakamasid sa kanya. Naghahalo pa ang diwa niya kung nananaginip ba siya o dumating si Russell para dalawin siya. Naghihintay siyang tatabito sa higaan. Dala marahin ng antok dahil hindi niya idinilat ang mga mata. Nakatulog na lang siya nang wala namang Russell na humiga sa tabi niya. Kinabukasan, pilit niyang inaalala kung panaginip ba ang nakita niyang bulto ng isang lalaki. Walang bakas ni Russell sa kahit ang sulok ng silid. Bumangon siya para tingnan ang living room. Nagulat na makitang may punpon ng bulaklak doon at isang paper bag na may ribbon pa. Agad niyang binuksan na nasa loob ng kahon. Isang mamahaling relong laman na ang gold bracelet no'y tila sadyang isinukat sa kanya. Wala siyang maalalang nagregalo ng kahit ano si Russell sa kanya. 2 beses pa lang yata siyang nakatanggap na magandang bulaklak mula dito. Pero wala ang kahit anong mamahaling gamit tulad ng nasa kahon ngayon. Kumikintab yon sa ginto at may mumunting bato sa paikot ng orasan. Kaagad niyang sinuot dahil bagay na bagay sa kamay niya. Bumalik siya sa higaan na makaramdam pa rin ng antok. Wala na si Russell sa kondo na marahil hindi na nahintay ang pagising niya. Kailangan itong bumalik ulit sa trabaho dahil hahanapin to ni Amir at JC na siya nagja-train para maging ganap na CEO na ito. Pagdating ng tanghali, kay Tia Alma siya nakatanggap ng tawag. Kinakamusta siya nito dahil matagal na silang hindi nagkikita. I'm glad you're living an independent life now, Esmeralda. Kamusta ang pag-aaral mo? Okay naman ho, Chang. Kamusta ho kayo? Huwag mo kong alalahanin. Malakas pa naman ako eh. Kailan mo ba dadalawin ang inay mo? Nawala na sa isip niya ang pag-uwi sa probinsya mula nang maiuwi ng inay niya sa bahay. Naubos na rin kasi ang oras niya sa trabaho sa opisina at kay Russell. Sige ho, baka mamayang hapon ay makauwi na ako. Mamayang hapon? Kailan ang balik mo sa Maynila? Ang alam ko ayaw mong lumiliban sa opisina. Babalik din ho ako bukas. Mapapagod ka naman yan kung magko-commute ka lang. Sumabay ka na sa akin dahil dadalaw din ako sa inay mo. Babalik ko kayo sa Bataan? Dadalaw din ako sa inay mo at inaasikaso ko rin ang titulo ng lupang kinatitirikan ng bahay ninyo. Nabili na raw ng iba ang lupang yon kaya baka kailangan nyo ng lumikas. Matagal nang hindi umuuwi ang Tia Alma niya roon. Ayaw kasi nito ng buhay sa probinsya dahil wala naman daw pagkakakinanlan. Ang huling uwi lamang nito ay nang dumalaw siya sa inay niya. Ipinagbibili na ho ang lupa? Oo, pero wag kang mag-alala. May katabing lupa naman doon na po pwede nating rentahan. Kung ipagpibili din, edi mas mabuti. O wag na ho, nakakahiya. Galing yon sa pera mo, Esmeralda. Regalo ko yun sa inay mo na kapatid ko naman. Alam nyo naman ho na simpleng buhay lang ho ang gusto ni inay. Kaya nga ho, hindi yun nakumbinse na umalis sa Bataan, hindi ho ba? Kaya nga, bibilin ko na lang yung lupa na karugtong noon at doon naman titira ang inay at kapatid mo. Paano ho kung bigla na lang kayong palayasin doon? Saan mo dadalhin ang inay mo? May katwiran naman ang Tia Alma niya. Pero kung magkakaroon ng bahay at lupa ang pamilya niya, yon ay magagaling sana sa pinagpaguran niya kapag may maganda siyang trabaho. Sasama ka ba sa akin o hindi? Sasama ho. Mag-ready ka na dahil susunduin kita ng alauna ng hapon. Nagbirin pa ang tiyahin niya ng kung ano-ano, pero ang nasa isip niya si Russell dahil kailangan niya magpaalam. May driver na ho kayo ngayon? Kanyang tanong sa tiyahin. At iba ho yata ang gamit ninyong sasakyan. Sa kaibigan ko lang to. Nasa kasa kasi ang kotse ko marami ng sira. Pinahiram niya na rin pati driver niya sa akin.
Magandang tanghali ho, ma'am. Ang ganda niyo ho pala talaga. Ngumiti lang siya sa driver na pumuri na sa kanya. Parang wala siya sa mood ngayong araw na ang gusto lang niya humiga at matulog. Dala siguro ng puyat dahil movie marathon siya kagabi. Kung di lang siya nanghihinayang sa pamasahe at sa oras, hindi siya sasabay sa Tia Alma niya na dumalaw sa inay niya ngayong araw. Pero sayang din kasi malaking tipid sa oras niya ang pagsabay sa tiyahin na may sasakyan at may driver pa ngayon. Pagdating nila sa Bataan, nagulat siya sa dinatnan. Payat ng lalong inay niya at madalas pa rin daw tong kinakapos ng hininga. Hindi nababanggit sa kanya ng kapatid na hindi pa talaga maayos ang kalusugan nito. Bakit kanya ng katawan ni inay? Akala ko ba magaling na siya? Wala kasi siyang ganang kumain eh, sagot naman ng kapatid. Hindi ko na sinabi dahil ayaw ni inay na mag-alala ka pa. Kailangan natin siyang ibalik sa doktor. Maraming test pa ang gagawin sa kanya kapag binalik natin siya sa doktor, ate. Sa bayan pa yun na kailangan pa mag-arikla ng tricycle para di siya maglakad ng malayo. Yun lang ba ang inaalala mo? Ganun talaga, magpapagamot nga eh. Si inay naman ang may ayaw. Naubos na raw namin ang 200,000 sa unang pagkakakonfine niya. Di naman daw siya gumaling. Wala naman gagawin sa akin ng mga doktor. Mula sa likod niya, sumulpot ang ina. Nagbigay naman na ng mga gamot, okay na yun. Pero hindi naman ho umigi ang kalusugan ninyo. Ano daw ho bang sakit ninyo? Hindi nga matukoy ng mga doktor kasi nga umuwi na yung inay mo. Sabi ko naman kasi sa'yo, ako nang bahala sa gastusin. Sabat naman ng Tia Alma niya. Hindi natin siya dito ipapagamot dahil mahinang klase mga pasilidad sa ospital sa bayan. Tama si Tia Alma, ate. Nakita mo nga, 1 linggo na si inay sa ospital, wala pang naging findings sa mga doktor. Tapos mahigit 200,000 kaagad binayaran natin? Huwag mong intindihin ang gastos dahil kami na ng ate mong bahala. Sunod ulit na wika ng Tia Alma niya. Kung gusto ng inay mo, isasama na natin siya pabalik natin sa Maynila para doon mapasuri. Sasama ako, Tia. At paano ang pag-aaral mo? Baling niya sa kapatid. 1 linggo lang naman siguro kami sa Maynila, ate. Kailangan lang magpagamot si inay. Wala na siyang nagawa kundi ang pasamahin din ang kapatid at ang ina sa Maynila para mapagamot ang inay niya. Hindi niya rin matiis na pabayaan na lang na gano'n ang kalagayan nito. Gusto niyang tawagan si Russell para sa kasintahan humingi ng tulong pero di niya to halos mahagilap. Tumuloy sila sa ospital para makahanap agad ng doktor at ang sumagot ng gastusin ay ang tiyahin na naman niya. Sa gabi niya na naharap ang telepono. Wala pa ring mensahe si Russell kahit hindi na rin siya umuwi sa kondo. Sinamantala niyang kasamang inay at kapatid niya. Kinabukasan niya na nakausap si Russell nang tumawag daw sa opisina. Hindi ka tumatawag? Kunwari ay tampo niyang sabi. I'm sorry love, I've got a lot on my plate. Maraming problema dito sa Palawan, kaya hindi ako nakauwi kahapon. I miss you, mag-iingat ka palagi dyan. And I miss you more, I'll try to see you tonight if I can. Uuwi ka dito? Just to see you but I cannot stay longer. Kahit 1 oras lang niyang makasama si Russell, okay na sa kanya. Miss na ang kasindahan na dati halos araw-araw niya nakikita. Sabay ba tayo magdi-dinner? Ako na maghahanda ng pagkain. Masigla niya ng wika. Kanina lang halos ayaw niya nang pumasok dahil alam niya nasa Palawan si Russell. Sure, but I'd rather eat you. Yang bibig mo na naman ha? Di niya napigilang tumawa. May kung anong kiliting hatid ang sinabi nito kahit pabulong pa. I have to go love, see you tonight. Maghapon tuloy siyang di mapakali dahil sa excitement. Kanina pa rin siya naghahanap ng masarap na pagkain sa kung sansang restaurant. Di naman kasi basta-basta kumakain ng dingding or simpleng pritong bangus ang isang Russell Alonzo. Sa isang masarap na restaurant siya umorder ng pagkain. Mabutit mabilis pumayag ang tiyahin niya nang sabihin niya kailangan niyang umuwi sa kondo. Maganda rin kasamang kapatid niya pagluwas ng inay niya sa Maynila. May mag-aasikaso sa ina sa mga panong abala siya sa personal niyang buhay. 10:00 na ng gabi dumating si Russell. Muntik siyang makatulog dahil madalas siyang antukin sa ngayon. Malamig na ang pagkain, nakasimangot niyang wika. Di makakapagad si Russell sa kanya at saka inangkin ang mga labi niya. Paano lang nito ang ginamit para lumapat ang pinto ng mabilis? But you are still hot and sexy and delicious that I'd rather eat you. Natatawa nitong sabi na nilapit pa ang mukha sa tenga niya. Isang maharot na tawa ang kumawala sa lalamunan niya. At yan palang ipinunta mo dito? I won't deny it. I miss you and I miss your luscious body. Hindi pa ako kumakain. What?
Huminto to sa paghalik at saka nilingon ang dining table. Nagugutom na siyang talaga, bagamat ayaw niya rin namang huminto si Russell sa paghalik sa kanya. Kulang na nga lang isiksik niyang sarili sa dibdib nito. Namimiss niyang amoy nito. Inintay kasi kita. Nag-dinner kami ni Dad bago kami umalis sa Palawan. Giniya siya nito sa mesa at pinaupo doon. Grab a bite but enjoy it later when I leave. Di ako pa pwedeng magtagal. Bakit? Inihatid ko lang si Dad dahil masama ang pakiramdam ni Mommy but I have to go back to Palawan Airport right away. Maraming problema sa Alonzo Air ngayon dahil sa maruming laro ng kalabang kumpanya. Nakakaabala pa pala ako sa'yo. Nagsimula siyang magsandok habang si Russell nakaharap sa kanya na hindi man lang pinansin ang pagkaing nakahain. Bumaba muli ang halik nito sa balikat niya. You are not a distraction. You know what? I will always come home. Paano ko makakakain? Nakatawa niyang sabi nang ibaba ni Russell ang strap ng pantulog niya. Sinubuan niya si Russell at tinanggap naman ito. Steak. Masarap, di ba? It is, but I'd rather eat flesh. Inangkin nitong muli ang mga labi niya. Tsaka mabilis na ibaba pati ang kabilang strap ng pantulog niya. Kakain ba tayo o maghahalikan? Buti kumain ka na, paano ako? Di kumain ka habang hinahalikan kita. Does it sound fair to you? Nakangiti nitong sagot, puro ng pagnanasa ang mga mata. Di na rin naman siya makakakain. Hinahalikan pa ba yan? Yung kamay mo kung saan na naglalakbay. Sa halip sumagot, iniharap nito ang upuan niya. Inangkin nitong muli ang mga labi niya pero sandali lang. Buhaba kaagad ang halik nito hanggang angkinin ang dibdib niya. You are not comfortable here. Tumayo to at saka mabilis siyang binuhat. Nang ibaba siya sa kama, mabilis itong nagubad ng damit. She could see the muscles on his chest and his manhood and its perfect erection. Kaagad gumapa ang kiliti sa buo niyang katawan. Di pa man nakasampa si Russell sa kama. You are so lovely. Bulong nito bago angkinin ang mga labi niya. Magkatabi pa rin sila habang kinakalma ang mga sarili. Nakayakap pa ang braso ni Russell sa kanya nang muntikan siyang makaidlip kung di lang tumunog ang telepono nito. I have to go, love. Isang oras pa lang hindi ka ba pa pwede mag-overnight? I can't. May mga investigasyong ginagawa sa Palawan na kailangan ko ring tutukan. Baka naman ibang babae ang pinupuntahan mo doon. Isang mahinang tawang pinakawalan nito sa kabumangon, nagsimulang isuot na ang damit. Tamad na tamad siyang bumangon kaya't nakadapa lang siya sa kama. Do not be a jealous lover. I am all yours. Di mo alam paano ako nakipagtalo kay kuya para ko maghatid kay Dad sa halip na siya. Kailan ka ulit babalik? Hindi ko pa alam kung kailan matatapos ang investigasyon. Baka naman ikaw ang nagpapaligaw dito. Siya naman ang umiti ng malapad. Gustong gusto niya kapag nagsasala si Russell. Kapag matagal kang hindi bumalik, magpapaligaw talaga ako sa iba. Yung matandang mayaman na mayaman. Pabiro niyang sagot. Nagulat na lang siya na makitang semeryosong mukha nito. Nagbibiro lang ako. Di kita pagpapalit kahit kaninong gwapo dyan. I really have to go. Baka iwan na ako ng piloto kapag tumawag si Kuya Amir doon. Yumuko to sandali para iwan siya ng mabilis na halik. Napilitan siyang bumangon para ihatid to sa pinto. You look daring and sexy. Lumapit ulit sa kanya at saka hinapit ang bewang niya palapit sa katawan nito. Di niya na naitali ang roba dahil inangking muli ni Russell ang mga labi niya. Parang tumataba ako. I still love your body. Parang gusto kitang padapain ulit kaysa bumalik sa Palawan. Huwag ka na kasing umalis, pwede ka namang maaga na lang bukas paglalambing niya. Pinaglandas niya ang kamay sa dibdib nito bago niyakap ang dalawang braso. Di na ako makakatakas ulit sa susunod kapag sumuway ako sa pangako ko kay kuya. Don't worry, I'll find another way to see you soon. Inihatid niya si Russell sa pinto na kumunot ang noon na makitang paper bag ng mamahaling relo. Kukunin niya sana ang relo sa bag kung di lang nakatanggap ulit ng tawag si Russell mula sa piloto kaya naman nagmamadali na tong lumabas.